If you feel uneasy to my voice, you can turn off the sound. Kinabukasan ay alas 10 pa lang ay nakauwi na ako. Dito ako sa bahay ni Trevo dumiretso para makapaglinis at makapaglaba. Mamayang hapon na ako pupunta sa hospital para madalaw si nanay. Pagka-uwi ko kahapon ay wala pa si Trevo dito sa bahay. Gabi na ito umuwi at lasing. Ilang beses pa niya akong inangkin kagabi mula banyo hanggang higaan. Kaya nagpa siya akong maglaba dahil nabasa ang kobre kama. Hindi ko na nga alam kung bakit tila nag-e-enjoy ako kapag ginagawa namin iyon. Dapat ay natatakot ako, ngunit tila na-excite pa ako sa bawat pagtatalik namin. Ipinilig ko na lang ang ulo ko bago tinapos ang pagsasampay sa likod ng bahay nito. Hindi naman ganoon karami ang mga nilabhan ko at may dryer naman kaya ilang oras lang ay matutuyo na ang mga ito. Chinek ko ang oras at nakitang pasadong alas 12 na ng tanghali. Pumasok ako sa bahay at nakita ko si Trevo na nakaupo sa sala habang may hawak na isang baso ng alak. Grabe naman yan, Trevo. Katanghali ang tapat alak agad. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob para agawin dito ang baso. Ibalik mo yan. Galit na bulyaw pa niya sa akin at nanlilisik pa ang mga mata nitong tinignan ako. Napalunok pa ako at bahagyang napaatras na tila gusto kong magsisi sa pagiging pakailamera ko. Ngunit may isang bahagi talaga ng isip ko na nag-aalala para sa lalaking ito na hindi ko mapigilan. Ayoko. Inis na sigaw ko sa kanya at inisang lagok ang alak na nasa baso. Babagsak ko pa yung inilagay sa babasaging lamesa sa tapat nito. Tila hindi makapaniwalang nakatingin lang ito sa akin at tinaasan siya ng isang kilay. Kahit pa nga tila bigla akong nahilo sa ininom ko. Takte, malakas yata ang alak na iniinom niya. Akala ko may hinihin ka, bungangera ka rin pala. Wika nito bago sumandal sa upuan at isinandig ang ulo sa sandalan bago tumingin sa kisame. Pinagmasdan ko naman ang mukha nito. Bakit ba feeling ko ang lungkot-lungkot niya kahit nasa kanya naman na halos ang lahat? Tila may isip ang mga paa ko na naglakad palapit sa kanya. Napatingin pa ito sa akin na nasa may gilid na niya ako. Bakit ka ba kasi naglalasing? May problema ka ba? Hindi ko napigilang tanong sa kanya. Nakita ko pa na nagulat ito dahil sa tanong ko. Napaatras pa ako nang bigla itong tumayo at walang babalang binuhat ako na parang isang sakong bigas. Trevo, ano ba? Ibaba mo nga ako. Sigaw ko sa kanya. Tila nahihilo ako sa posisyon ko ngayon dahil siguro sa alak na ininom ko. Let's just have some fun in my room first. Dinig kong sabi niya. Na-excite naman ako, ngunit naalala ko na pasado tanghalian na at hindi pa kami kumakain. Medyo nagugutom na rin ako at pagod na pagod ako sa paglilinis at paglalaba. Trevo, please. Nagugutom na ako at kailangan ko pang magluto ng tanghalian natin. Sigaw ko habang naglalakad na ito papanhik sa hagdanan. Huminto naman ito pagkarinig sa sinabi ko. Binaba niya ako at napakapit pa ako sa hawakan ng hagdanan nang tila nahilo ako. Tinignan naman niya ako. Hindi ko pa napigilan ng matawa nang biglang tumunog ang tiyan nito. Stop laughing! Inis pang bulyong ni Trevo sa akin. Nakasimangot ito at tila asar na asar. Sorry, ikaw naman kasi. Nagugutom ka na pala, bakit hindi mo sinasabi? Natatawang sabi ko. Humisi naman ito bago niya ako nilapitan. Hindi pa ako nakagalaw sa kinatatayuan ko dahil nasa magkabilang gilid ko ang mga kamay nito.
Mas masarap kasi ang naiisip ko. Bilyong sabi pa nito bago hinalikan ng gilid ng labi ko. Magluto ka na nga, mamayang gabi na lang kita papagurin. Utos pa nito bago naglakad papunta sa kwarto nito. Baliw, bulong ko ngunit nakangiti naman ako. Hindi ko alam kung para sa kanya ba yun o para sa sarili ko. Isabel, come here! Tawag sa akin ni Trevo na nasa swimming pool. Kunot noong inayos ko naman ang bitbit kong sapin ng kama na isinisilong ko bago lumapit sa gilid ng pool. Mag-aalas 5 na ng hapon at nagsisiling na ako ng mga ninabhan ko. Bakit? Nagliligpit ako. Kunot noong tanong ko sa kanya. Ibaba mo muna yan dyan sa upuan tapos maghubad ka. Nalaki pa ang mga mata ko dahil sa sinabi nito. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ko at tumingin-tingin pa ako sa paligid. Ito ba ang dahilan kaya ganito kataas ang pader ng bahay niya? Just do it, Isabel. Seryoso ng utos nito. Napabuntong hininga naman ako bago naglakad papunta sa isang upuan at ipinatong doon ang bitbit ko. Liningon ko naman siya at nakatingin ito sa akin na tila hinihintay ang susunod kong gagawin. Nakita ko na naman ang tila lungkot sa mga mata nito. Ano ba kasing nangyari sa lalaking ito? Hinawakan ko naman ang dulo ng damit ko at tinanggal na iyon. Isinunod ko pa ang shorts ko kaya mga panloob na lang ang natira. Come here. Matiim pa itong nakatitig sa akin. Naglakad naman ako palapit sa kanya. Nakatitig kami sa isa't isa na tila may mangyayaring hindi maganda kapag nahiwalay ang mga mata ng isa sa amin. Nasa ikalawang baitang na ako ng pool na mabilis itong lumapit sa akin at marahas akong hinila palapit sa kanya. Pakihanap po ang kasunod sa comment section. Nagising ako dahil sa tunog ng cellphone ko. Inaantok na kinuha ko iyon sa bedside table at sinagot. Hello ate, akala ko ba pupunta ka ngayon? Tanong sa akin ni Evo. Napamulagat pa ako at napaupo dahil sa narinig. Chinek ko pa ang oras at 9:09 na ng gabi. Napatingin pa ako sa katabi kong si Trevo nang yumakap ang isang kamay nito sa may bewang ko. Hindi ko napigilang mapangiti dahil sa nangyari sa amin kanina. It was a mind-blowing experience in swimming pool. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses niya akong inangkin doon na tila hindi siya nauubusan ng enerhiya. Hello ate, nandyan ka pa ba? Tinig kong tanong ulit ni Evo. Oo, pasensya na, naglinis kasi ako dito sa bahay ni Ate Paula kaya nawala sa isip ko. Napagod ako at nakatulog. Pagsisinungaling ko sa kapatid ko. Narinig ko namang bumuntong hininga ang kapatid ko. Huwag mo namang masyadong paguring ng sarili mo ate. Lalo pa at graduating ka na. Kung gusto mo, next week ako na muna ang bahala sa bahay ni Ate Paula para makapag-focus ka sa paggawa ng research paper mo. Naku, wag na. Hindi naman ako araw-araw pagod. Talagang kusang naglinis lang ako dahil nahihiya na talaga ako kay Ate Paula. Nasa hospital ka pa ba? Pupunta ako ngayon. Pag-iiba ko ng usapan namin. Wala na ate, kanina pa ako nakauwi. Huwag ka nang pumunta at gabi na. Tinawagan lang kita dahil nag-aalala ako. Sabi mo kasi kanina pupunta ka. Sagot ni Evo. Okay, sige. Bukas na lang bago ako pumasok sa school. May pera ka pa ba? Malapit na bayaran ng tuition fee. Sabihin mo lang sa akin kung need mo ha, para matulungan kita. Ayos lang ate, napagkakasya ko naman na. Huwag mo na muna akong alalahanin. Oo nga pala, sa susunod na araw ay makakalabas na si nanay. May mga reseta na ibinigay yung doktor. Maghati na lang tayo sa gastos para hindi ka mahirapan. Naku, wag na. Ako nang bahala roon, basta unahin mo muna ang tuition mo.
Sige na, late na rin. Pupuntahan ko na lang sina nanay bukas na maaga. Paalam ko pa rito na makitang nagmulat ng mga mata si Trevo. Nagising yata sa ingay ko. Okay, sige ate, kita na lang tayo sa school. Paalam pa nito bago ini-off ang tawag. Nagising ba kita? Pasensya na, napalakas yata ang boses ko. Hinging pa umanhin ko kay Trevo. Hindi ito sumagot, ngunit bahagya itong tumayo at umunan sa kandungan ko bago pumikit ulit. How sure ma'am? Tanong pa nito habang nakapikit. Napatitig ako sa mukha niya. He looked so fragile na tila anumang oras ay maaring mabasag ang pagiging peaceful na mukha nito. Okay na siya. Sa susunod na araw daw makakalabas na siya. Salamat ha. Sagot ko bago hinaplos ang buhok nito. Nagmulat naman ito ng mga mata at tinitigan ako. Nginitian ko naman siya, ngunit hindi naman nagbago ang seryosong ekspresyon nito. Why are you thanking me? Nagbabayad ka naman gamit ang katawan mo. Seryosong sabi nito bago tumayo at naglakad diretso sa banyo. Napabuntong hininga naman ako. Ano bang itinatago mo, Trevo? Bakit tila takot na takot kang makita ng iba ang nararamdaman mo? Bulong ko pa sa sarili ko habang nakatitig sa nakasarang pinto ng banyo. Mapait din ako napangiti bago humiga dahil medyo nasaktan ako sa sinabi niya. Sa bagay, tama naman siya. Kung titignan ay tila bayarang babae ako na ibinenta ang sarili para sa pera. Hindi ko na malayang naluha na pala ako. Pinikit ko na lang ang mga mata ko para makalimutan ng sakit. Teka, bakit ako nasasaktan ng ganito? Isang linggo na ang nakakalipas mula nang sabihin sa akin ni Trevo ang mga salitang iyon. Isang linggo na rin itong walang tigil sa pag-aangkin sa katawan ko na tila pinapaalala sa akin na yun ang kabayaran sa perang ginamit ko para kay nanay. These past few days ay nag-iba ito. Lagi itong seryoso at walang pakialam kahit masaktan man ako sa pagtatalik namin. Kung dati may ibang emosyon kang makikita sa mukha niya, ngayon ay wala na. Tila ibang tao na ito. Tila nawala yung mga pilyo nitong ngiti na nagpapabilis sa tibok ng puso ko. I will not come home tonight. Nasabi na ba ni Paula sa'yo na kailangan nila ng tulong sa bar mamayang gabi? Seryosong sabi nito pagkababa ng hagdanan. Hinihintay ko kasi siya dahil sa ipinaayos nito mga damit sa isang bag. Iniabot ko naman sa kanya iyon na tinanggap naman niya. Oo, pupunta ako mamaya sa bar after ng klase ko. Magtatagal ka ba? Medyo marami yung pinaayos mong damit. Binigyan naman niya ako ng tingin na tila naiirita sa pagtatanong ko. You don't have to know, Isabel. You're just my new toy. Seryosong sabi pa niya bago ako nilagpasan. Napasunod na lang ako ng tingin sa kanya. Nasasaktan ako sa laging pagpapaalala nito sa akin na laruan lang niya ako. Pero may parte sa puso ko na ayaw maniwala roon. O umaasa lang ako dahil iba ang unang pinakita niya sa akin dati. Napabuntong hininga na lang ako bago dumiretso sa kwarto ko at nag-ayos na para sa school. Isang linggo na lang bago matapos ang unang semester ko. Isang semester na lang at matatapos na ako. Malapit na rin magbunga ang mga paghihirap at pagsasakripisyo ko. Kaya hindi ako pwede magpa-apekto sa mga nangyayari sa akin ngayon. Dahil ayokong masira lahat ng pangarap ko. After ko makapag-ayos ay umalis na ako. At gaya ng dati ay inihatid ako ni Mang Ricardo sa mall. At dahil busy sa school, dahil sa exam namin next week, ay pansamantalang nawala sa isipan ko si Trevo. At
Dahil maaga ako natapos ay dumiretso ako sa bahay namin para dalawin si nanay. Maayos na ang lagay nito at medyo nakakabawi na ng lakas. Ibinili ko rin siya ng prutas at mauulam nila para sa araw na yun. 3 oras din ako nagtagal doon bago bumalik sa mall at nagpasundo kay Mang Ricardo. Sa bar ni Trivo ako nagpahatid dahil nga kailangan ng tulong ni Ate Paula. May birthday party yatang gaganapin at kailangan nila ng isa pang bartender na sanay na sa ganoong malaking event. Ilang beses na rin kasi ako nag-serve sa ganoong event. Usually kasi ay mga demanding ang mga bisita, lalo na kapag mga mayayaman. Bawal ang papetiks-petiks at dapat laging alam ang ginagawa. Minsan kasi namamahiya sila. Isabel! Masayang tawag sa akin ni Ate Paula pagkapasok ko sa bar. May mga ayos na roon. May mga lobo pang nakasabit. Kumusta Ate Paula? Nakangiting tanong ko sa kanya pagkalapit. Ayos naman. Buti na lang talaga at pumayag ang boss natin na tumulong ka. Wala na talaga kasi akong mahanap na iba. Biglaan naman kasi ang pakiusap ni Sir Drake. Nakangiting sagot naman ni Ate Paula. Gusto ko na ngang bumalik. Sayang din kasi yung mga tip. Nakangiting biro ko pa sa kanya. Tumawa naman ito bago sinenyasan ng isang lalaki na lumapit. Nagulat pa ako na makitang si Chris yun. Anong ginagawa mo rito? Hindi makapaniwalang tanong ko. Magkakilala kayo? Siya yung bartender na pumalit sa'yo. Kunot noong sagot pa ni Ate Paula. Ha? Hindi mo mayaman kayo? Bakit ka nagtatrabaho? Hindi makapaniwalang tanong ko. Tumawa naman si Chris. Hindi naman ako ang mayaman kung hindi mga parents ko. Kaya kailangan ko rin kumita ng sariling pera para sa sariling mga luho ko. Nakangiting sagot nito. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Siya yung pinalitan mo. Sabad naman ni Ate Paula bago iniabot sa akin ang 2 bote ng alak. Sige na, mag-ayos na kayo roon at maya-maya lang ay magsisidatingan na ang mga batao. Si Isabel na ang bahala magturo sa'yo, Chris. Nakangiting utos pa ni Ate Paula. Sumunod naman kaming 2 rito. Sana makarami ako ng tip ngayon para pandagdag sa gamot ni nanay. Laban, Isabel. Thanks for reading!